Sa mga kababayan nating sinisisi ang Pangulo dahil sa bagyo. May nako, pakinggan ninyo to. Brother Eli, pahiram muna ng iyong video. Sumalangit nawa ang kaluluwa mo. Oo. Diba? Pasok. Ang bagyo, nanggagaling sa Diyos yan eh. Yung tidal wave, nanggagaling sa Diyos yun. Oo. Basahin natin ang Amos. Napakinggan ninyo? Napakinggan nyo? Ang bagyo, ang alon, at kung ano-ano pa. Ha? Galing sa Diyos yan. Pakinggan daw natin ang sabi ni Eli Soriano. Pasok! Ang bagyo, nanggagaling sa Diyos yan eh. Yung tidal wave, nanggagaling sa Diyos yun. Oh. Basahin natin ang Amos. Ayan. Oh, merong resibo ha. May resibo si Brother Eli. Oh, pasok! Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Narinig ninyo? So, nasan na sila? Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit at kumatha ng kaniyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kaniyang pangalan. Oh, kita nyo, mga kababayan? Ano ba yung binubugso? Ha? Ano ba yung tubig na binubugso sa ibabaw ng lupa? Tidal wave, tsunami, at mga bagyo, pag-ulan ng malalakas. O, kita nyo, bakit nyo pinisinisisi sa Pangulo? Kung hindi ba naman kayo mga inang-ina kayo? Diba? Kalikasan. Kagustuhan ng Panginoon yan. Bakit nyo sinisisi ang isang tao na naglilingkod lamang? Tuloy. Panginoon ang kaniyang pangalan. Tumatawag siya ng tubig sa dagat, Oh. ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Oh. Panginoon ang kanyang pangalan. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, nasa control ng Diyos yan eh. Oh, nasa control daw ng Diyos yan. Hindi control ni Kibuloy ha. Baka mamaya sabihin nyo, control na naman ni Kibuloy. Ayun na naman, nagmagaling na naman. Kasi daw kaya bumubuhos daw ang ulan, bumabagyo, kasi kinulong siya. Tuloy. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaala ang Diyos. Oh, kita nyo? Oh, baka naman gusto ng paalalahanan sila Sara at mga Duterte. Kita nyo naman, di ba? Sa dami na ng pondong nilagak doon, para na nga daw hindi magbaha. Abay, kahit simpleng ulan, binabaha pa rin. So ano tawag doon? Ha? Act of God? Sabi ni Edgar Sembrano. Naku, si Madam Ellie may live na boss. Ganun ba? O, tuloy. Nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Basahin natin ang Job, Kapitulo 9, versikulo 5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. O, yan na yung lindol. Kita nyo naman, di ba? Yan na yung lindol, mga kababayan. Oh, hindi. Normal lang yan, no? AJ, oh. Di ba? Yan yung lindol, yung mga niyayanig, yung mga poste, mga lupa. Ayan, nagsisibagsakan. Oh, dahil yan sa pag-uga ng lupa, sabi dito sa Biblia. Oo, may sumisingit. Pinagsasamalan. Nako. Ang pagsamantalahan mo dito. Di ba? Oh, tuloy. Siya rin ang nagpapalindol, ano? Inuuga niya ang lupa. Dahil nagagalit siya, pagka nakakita ka ng lindol sa isang lugar, malakas,
ay nagpapakita ng galit ang Diyos. Ganon din yung bagyo. Ganon din yung tidal wave. Kaya mga Duterte at mga DDS, magbago na kayo. Igalang nyo at irespeto ang ating gobyerno. Yan ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pang ginagawa ninyo? Umpisahan nyo na. Nang sa ganon, hindi na kayo parusahan. Di ba? Lahat na lang sa Pangulo ang sinisisi. Para wag kang matakot, dapat lumapit ka sa Diyos. Iingatan ka niya sa gitna ng mga yan. Oo nga. Kasi paalala yan ng Diyos para ang tao magbalik loob sa Kanya. Hindi lang natin naintindihan yung mga natural disaster na nangyayari. Bunga yan ng sobra ng kasamaan ng tao. Di ba? Pero yung iba mga kababayan, ginagamit nila ang salita ng Diyos para makapanlamang sila. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para maisakatuparan nila ang tawag ng laman nila. Meron ba tayong tinutukoy? Oo, meron, Boss Mike. Sino pa nga ba? Hindi ba si Kibuloy? Si Kibuloy, ginagamit ang Diyos. Ginagamit ang salita ng Diyos para para magkaroon ng pera. At hindi lang yun, para maisakatuparan na maipasok ang hotdog niya. Di ba? Di na kumikilala sa Diyos. Marami nang ayaw man lang na manalangin sa Diyos. Di ba? Pinaparinggan nito si Sarah. Ayaw man lang manalangin sa Diyos. Bakit? Kasi sa Diablo, believe na believe siya. Di sino pa? Di si Sarah. Kita nyo? Matapos nga itong mga salita na ito galing sa pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa, ayun, nagkaroon na ng sakuna. Bakit? Nakita siguro ng Panginoon na yung leader ng ating bansa, yung pangalawang pinakamataas na leader sa Diablo, sumasamba. Gets nyo na? Kaya wala tayong ibang dapat sisihin dito kung hindi yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa Diablo na ama nila. Diba? Gets nyo na? Our beloved Boss Mike